Ikaw ba ay mahilig sa balut, penoy, at itlog na maalat? Tara dito sa Balut Capital of the Philippines, Pateros. Maliit man ang bayang Pateros na matatagpuan sa Kalakhang, Maynila, mayaman ito sa kultura at kasaysayan. Kilalang-kilala ang Pateros sa industriya ng pagpapalaki ng mga bibe at lalo na ang paggawa ng balut na isang nilagang itlog ng itik na naglalaman ng sisiw na mayaman sa protina, bitamina at mineral. Kaya naman itinuturing ito ng mga Pilipino bilang pagkaing pampalakas. Ngunit alam nyo ba na ayon sa isang matandang kwento, minsan natigil sa Pateros ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dahil may isang dambuhalang buhaya ang nanalanta sa mga alagang itik at kumitil ng buhay ng mga tao. Kaya naman pinayuhan ng mga paring Kastila sa mga tao noon na hilingin ang pamamagitan ni Santa Marta upang puksain ang nasabing nilalang at gayon nga ang nangyari. Isang gabi sa ilalim ng kabilugan ng buwan, habang namiminsala ang buhaya sa pampang ng ilog, sumugod ang isang makisig at matapang na lalaki na tinaguriang bayani, tangan ang itak o bolo sa kinaroroonan ng buhaya at pinatay ito. Iniugnay naman ang pagpuksa sa buhaya bilang isang milagro sa tulong ng pamimintuho kay Santa Marta. Kaya't bilang pasasalamat sa mabungang pamimintakasi ni Santa Marta, isang imahen ang ipinagawa na kung saan si Santa Marta ay nakatapak sa buhaya. Sa isang kamay, hawak niya ang dahong aspergillium na gamit sa pagbabasbas ng banal na tubig at sa kabilang kamay ang krus na ipinakita sa buhaya upang ito ay mapaamo. Kalimitan ding makikita ang sinturon na nakasukbit sa balikat o dibdib pababa sa baywang niya na siyang ginamit sa pagpapaamo sa buhaya. Halina't mas kilalanin pa natin si Santa Marta at tuklasin ang mayabong na debosyon ng mga taga-Pateros sa isa sa pinakamatalik na kaibigan at abang lingkod ng ating Panginoong Hesus. Mula po dito sa dambanang pangdiocesis ni Santa Marta, parokya ni San Roque, Pateros, na unang itinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Pasig noong 1572 at naging parokya noong 1815. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Isa si Santa Marta sa tatlong magkakapatid na naging malapit sa puso ni Jesus bilang mga matatalik niyang kaibigan. Ayon sa Ebanghelistang si Juan, mahal ni Jesus si Marta at ang kapatid nitong babae at si Lazaro. Kapatid ni Maria ng Betania sa Jerusalem, si Lazaro, na nabuhay ng Panginoon mula sa kamatayan. Kapatid rin niya si Maria ng Betania, hindi si Maria Magdalena, tulad ng iniisip ng ilan na may malalim na paghanga at pag-ibig sa Panginoon. Sinasabing madalas na takbuhan at pahingahan ni Jesus ang tahanan ng magkakapatid sa Betania kapag napapagod siya sa kanyang misyon ng pangangaral at paglilingkod. Sa isang pagdalaw ni Jesus sa magkakapatid, naganap ang pagtatalo ni Marta at Maria ukol sa tamang paraan ng pag-aasikaso sa kanilang marangal na panauhin. Si Marta ang abalang nag-aasikaso sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain at iba pang kailangan ni Jesus at ng mga kasama niya. Si Maria naman ay matamang nakikinig sa mga kwento at aral ng Panginoon. Isinumbong ni Marta kay Jesus ang kanyang kapatid na tila walang ginagawa upang tumulong. Itinuwid ng Panginoon ang pananaw ni Marta na hindi dapat laging abala sa gawain, kundi dapat may panahon din sa pakikinig sa Panginoon. Marta, Marta, abalat ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan.
Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya. Si Santa Marta din ang unang lumapit kay Jesus pagkatapos ng kamatayan ng kapatid na si Lazaro. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay. Hiniling ni Marta sa Panginoong Jesus na buhayin ang kanyang kapatid mula sa pagkakahimlay sa kamatayan. Sa mga labi rin ni Santa Marta, nagmula ang pahayag ng pananampalataya tungkol kay Jesus bilang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya, "Opo, Panginoon, nananalig nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na dumarating sa mundo." Nagpakita rin siya ng pananampalataya kay Jesus bilang bukal ng pag-asa at lubag ng kalooban sa panahon ng mga kapighatian at paghihirap. Sadyang maraming mabubuting katangian ang matututunan kay Santa Marta, kabilang na ang pagiging mapagpatuloy o hospitable, masipag at maaasahang lingkod at tagapamahala ng tahanan, malalim na pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus at debosyon o katapatan sa Kanya. Si Santa Marta ay makikitaan rin ng kababaang loob at paglago. Matapos ipahayag ang kanyang mga alalahanin tungkol sa hindi pagtulong ng kanyang kapatid na si Maria, nakinig siya sa malumanay na pagtutuwid ni Jesus at natuto mula rito. Santa Marta, Pintakasi at Rosas ng Pateros. Maihahalin tulad ang milagrong iniugnay kay Santa Marta ng mga taga-Pateros sa bayan ng Tarascon sa bansang France. Ayon sa tradisyon, pagkatapos ng mga unang pag-uusig sa mga Kristiyano, si Santa Marta, Maria at Lazaro at iba pang mga alagad ay umalis sa kanilang sariling lupain at napadpad sa France, at doon dinala nila ang pananampalataya. Doon ay may isang malaki at nakakatakot na dragon na nagkukubli sa ilog na tinatawag nilang Tarask. Buong tapang at puno ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon, tinungo ni Santa Marta ang dragon, iginapos gamit ang sinturon niya, pinaamo, at namatay ng payapa sa piling niya. Mula noon, nanatiling payapa at ligtas ang buhay ng mga tao at lumaganap ang mayabong na debosyon kay Santa Marta. Noong 13th century, sinimulan ng mga Pransiskano ang pagdiriwang sa alaala ni Santa Marta tuwing Hulyo 29. Sa Pateros, 2 beses ang pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Marta. Ang una ay ang Pistang Bayan o Pistang Pasasalamat alay kay Santa Marta na ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Pebrero. Bilang paggunita at pasasalamat sa lahat ng mga milagro at biyayang iniugnay sa pamimintuho kay Santa Marta sa bayan ng Pateros, may pagoda sa daan, pandangguhan, at mga misa pasasalamat na idinaraos. Ang ikalawang kapistahan ay pistang liturhikal na ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Hulyo, ang opisyal na kapistahan ni Santa Marta, Maria at Lazaro, na kinikilala at ipinagdiriwang ng buong simbahang Katolika. Tunay na modelo si Santa Marta ng praktikal na pananampalataya na nagpapakita kung paano ang panalangin at paglilingkod ay maaaring magkasabay sa buhay Kristiyano. Matinding paalala rin sa atin sa kabila ng ating pagkaabala at pagkabalisa sa pang-araw-araw na buhay. Panalangin, pakikinig at pagninilay sa harap ni Jesus ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ako po,
si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa gabay sa buhay. All for the Gospel.